Madrama kung sa madrama ang mga soap opera. Pero ang katotohanan, mas madrama pa rin ang kwento ng mga totoong tao. Ang kanilang pangungulila, walang pinaghuhugutang script, walang sinusundang direktor. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na upo sa unti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na makikita. Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, si Mang Reynaldo, 5 taon nang nawawala ang kanyang anak. Nito namang Setyembre, sumunod na naglaho ang kanyang asawa. Malapit na raw mabuwal ang kanyang katatagan. Masakit siya. Masakit sa akin. Walang panadalang mahal sa buhay. Siyempre, halos hindi ko lang makaya. Pero lumaban ako, pinilit kong mabuhay, pinilit kong maghanap buhay para buhay yung mga natitira sa akin. Ang nawawalang batang si Charles, tumayong kuya sa kapwa niya ring naliligaw na paslit na si Buknoy. Pero may nakatakda ng sumundo kay Charles. Isasama nga kaya niya ang kanyang bunso. Charles, gusto mo nang umuwi? Paano iniiwan mo si Buknoy? At ang dating dancer sa club na hinahanap ang inilayo sa kanyang anak, makikita pa kaya niya o habang buhay na lang siyang magsasayaw sa saliw ng pangungulila. Dahil alam ko wala siyang kinabukasan sa akin. Dahil wala akong trabaho, hindi ako nakatapos ng grade 2. Kaya talagang inano ko na ho yung sarili ko na itiisin ko na ho siya. Samahan niyo kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Sana'y muli kang makapiling. Sa oras ng ating pangungulila, mahalagang meron tayong kadamay at kasama. Nung nawalay ang batang si Charles sa kanyang pamilya, nahanap naman niya ang kapwa niya nawawalang bata na si Buknoy. Pero hanggang kailan sila pagbibigkisin ng tadhana? Dito sa Foundling Home sa Manila Boys Town, isang shelter na kumukupkup sa mga batang lalaking 7 bulang pababa, hindi lang paglilinis at pagwawalis ang itinuturo. Binibigyan din sila rito ng mga responsibilidad na hindi biro-biro ang mag-alaga sa mga mas nakababata nilang kasama. Isa sa mga naatangan ng tungkuling ito si Charles, 6 years old. Sisiw na sisiw naman daw ito sa kanya dahil natural na natural daw sa kanya ang maging kuya. Bakit mahilig kang mag-alaga ng mga bata? Inuwan ako ng nanay ko. At ang tumatayo naman niyang little brother, si Buknoy, 3 taong gulang. Higit pa nga raw sa tunay na kapatid ang turing niya rito. First 3 days nila, talagang si Charles, tinuturing niya, kapatid niya raw si Buknoy. Kaya nga, tuwing kakain, magkasama sila, matutulog, tabi sila, maliligo, sabay sila. Hindi naman na ito nakapagtataka, lalo pat base sa talaan ng shelter, magkasabay na dinala rito sina Charles at Buknoy noong October 21, 2006. Nagmula sa Reception and Action Center o RAC sa Maynila ang 2 bata. Ang sabi ni Charles nung in-interview ko, nakuha daw sila ni Buknoy sa may truck. Hindi niya na ma-specify kung saan truck. Dati namin kayo sa mga magulang, hindi lang kayo sa ilalim ng truck. Mula nga raw noon, si Charles na ang tila tumayong nakatatandang kapatid ni Buknoy. Ayon sa social worker, maaari raw na sa kalsada nagsimulang magkabuhol ang bituka ng dalawa.
Pero kahit halos tunay na magkuya ang kanilang tratuhan, tulad ng kahit na sinong magkapatid, meron din silang paminsan-minsang hindi pagkakaintindihan. Later siguro nairita na siya kay Buknoy na minsan kasi makulit din. Yun nga, sinaktan niya, nagkaroon nga ng pasa si Buknoy. Sabi ko, di ba sabi mo kapatid mo yan? Dapat ang kapatid, bilang nakatatanda, kuya ka, dapat maganda yung pakita mo sa kapatid mo na bata kay Buknoy. So nangako siya na, ma'am, di na po mauulit. So magmula noon, smooth na yung relationship nila. Kung sa family, nakaka-experience siya ng mga hindi maganda, doon lumalabas minsan na ibubuo sa kasama nila. Sa mga kwento ni Charles sa kanilang social worker, hindi matatamis ang lahat ng mga alaala niya sa nawalay niyang pamilya. Tinanong ko siya, uuwi ka na? Ayaw niya umuwi. Sabi, bakit? Sabi, ayoko po umuwi. Sa mama mo, ayoko po. Saan ka? Dito na lang po. Ngunit nung kausapin namin siya, aakalain mong ibang bata na ang aming nakaharap. Charles, gusto mo nang umuwi? Opo. Ay, bakit ayaw mo na dito? Kasi miss ko na nanay ko. Paano iniiwan mo si Buknoy? Wala nang kasama, wala na mag-aalaga kay Buknoy. Kasama natin. Kasama natin si Buknoy? Opo. Ang kagustuhang ito ni Charles, tila hindi na suntok sa buwan. 2 linggo na kasi ang nakararaan nung magpunta sa aming opisina si Sheila. Ipinanawagan niya ang nawawala niyang anak na ang pangalan ay Charles Damasco. Nung nagpunta kami sa Manila Boys Town, dala-dala namin ang litratong yun ni Charles. Namukhaan ng isa sa mga tiga-Foundling Home ang batang nasa litrato. Ang Charles Damasco raw na aming hinahanap ay ang kanilang kuya-kuyahan dito sa shelter. Kwento ni Sheila, kahit sino raw ina, hindi malilimutan ang umaga kung kailan lumayas ang kanyang anak. Ipilit niya ako hinihinga ng pera, wala akong maibigay. Nagalit siya sa akin, tapos pinagalitan ko rin siya. Tapos nipapaluin ko sa yun, tapos lumabas ng kanto, nagpahabol. Hindi ko na hinabol. Pagkaalam ko babalik. Yun, mga ilang oras na, hindi na siya bumalik. Matampuhin daw talaga ang kanilang anak. Pag pinapalo siya, talagang nanahimik na siya sa taas. Hindi naman kami madalas mamalo. Pag pag sobrang kulit niya, pinapalo siya. Kaya pag matigas ang ulo niya. Maliban dito, wala na siyang mairereklamo pa sa bata. Kwento pa ni Sheila, likas din daw talaga kay Charles ang hilig sa pag-aalaga ng bata, lalong-lalo na sa kanyang bunsong kapatid. Siya malambing sa kapatid niya. Kasi pagtulog, minsan ginigising niya. Kaya pag may gagawin ako, sabi niya, stroller ko si baby siya magtutulak dyan sa labas. Laki si Charles sa kanyang lola sa probinsya, kaya lubos raw ngayong naapektuhan ang matanda sa pagkawala ng kanyang apo. Yung nanay ko, kinakabahan. Hanggang ngayon nagkakasakit, katatawag lang kahapon. Na naririnig niya daw yung boses ng bata, na natawag daw siya. Dahil lumaking malayo sa magulang, malayo raw ang loob ni Charles sa kanyang ama. Pati nga sa panaginip, para raw may dingding na namamagitan kay Charles at sa kanyang ama. Yung mga unang buwan yan, talagang kapano siya sa akin, ayaw niya umuwi. Marang ginip, diba? Nakita ako, diba? Nakita ako. Uwi ka na. Ayoko, literal na ako, mas masaya ako dito. Yan ang sinasabi niya sa akin. Plano ni Sheila, sakali raw makita nila si Charles, ipapadala niya raw ito muli sa probinsya upang muling makapiling ang kanyang lolo't lola. Bagay namang hindi sinasang-ayunan ng ama nito. Hindi ko na ibabalik. Bakit? Dito na lang. Bakit? Mas maganda yun nandito nakikita. Kasama namin, diba? Anak namin yun. Mas maganda nandito siya para mabantayan namin maigi rin. Pero ano pa man ang kanilang mga balakin, higit na kailangang mabigyan muna ng pag-asa ang matindi nilang pagnanais na mawakasan na ang kanilang pangungulila kay Charles. Kasi lola niya nagkakasakit. Charles, gusto mo nang umuwi? Opo. Kasi miss ko na nanay ko. Paano iniiwan mo si Buknoy? Wala nang kasama, wala na mag-aalaga kay Buknoy. Kasama natin. Sa layuning mapagtagpo ng muli si Charles at ang kanyang mga mahal sa buhay,
Sinundo na namin kinabukasan ang kanyang ina kasama ang kanyang tiyahin patungong Manila Boys Town. Pagdating doon, hindi pa man nasisilayan ng anak, inuunahan na ng kaba at pagkasabik si Sheila. Gusto ko na talaga siya maging. Miss na miss ko. Sana makita na natin agad. Tatanong lang po kami kung mayroong bata kamukha po nito. Ang kamukha nito. Parang meron kami. Talaga? Talaga? Meron, oh. Andiyan po siya. Jenny! Jenny! Pakilabas mo nga yung bata kamukha nito. Jen! Ano ka ba? Saan ka pumunta? Ano ka ba, Charles? Charles? At ang walang muwang na kapatid ni Charles tila nakiisa sa pagbaha ng luha. Talagaan sa'yo, Charles. Charles, hindi ka ba't umalis? Charles, ba't ka umalis sa bahay niyo, Ba't ka umalis? Ba't ka umalis, Charles? Charles, ba't ka umalis? Ang mga braso ng kanilang ina nagsilbing kanlungan ng lumuluhang magkapatid. Sa mukha ni Charles, bakas ang pagsisisi sa kanyang ginawang paglalayas, habang ang kanyang tiyahin agad na ibinalita sa kanyang lola ang pagkakahanap sa kanyang apo. Nakita na namin si Charles. Andito na nga. Ang kanyang mahabang pag-iyak, mukhang nakapagpabago ng murang isip ni Charles. Andito na si mama mo. Diba kanina may sinasabi ka kay Buknoy? Ano, sasama ba si Buknoy? Ha? Iiwan mo na siya? Hindi mo na isasama? Tangina, sabi mo, sasabihin mo kay mama, sasama mo si Buknoy. Hindi na? Ha? Hindi. Amoy na dalawa. Umiyak. Umiyak si Charles. Umiyak si Buknoy. Sige na. Sige. Sige na, dadalawin ka lang ni Kuya. At tila nakaintindi sa mga nangyayari, napaiyak bigla si Buknoy. Habang si Charles mukhang nagising na nga sa katotohanang mas matimbang sa kanyang puso ang tunay niyang kapatid na bunso. Sige, hanapin din natin ang nanay mo para uwi ka na. Bye-bye, Buknoy. Anyos lang noon si Nanay Consuelo nung nagtrabaho sa club at nakilala ang nooy 45 anyos na si Mang Orlino. Nagkaroon sila ng isang anak pero dahil tutol ang kanilang mga kamag-anak sa kanilang pagsasama, nagkahiwalay sila. Ngayon, wala nang ibang ninanais pa si Nanay Consuelo kundi ang mahanap ang kanyang anak na si Orlando. Sa panahong kabaret, ang pinakalibangan ng mga kalalakihan, pinasok ng nooy 16 anyos pa lang na si Consuelo ang pagsasayaw sa club.
gabi-gabi ang makipagsayaw at makitable sa mga customer ang kanyang ikinabubuhay. Tila walang humpay ang indayog ng tugtugin sa isipan niya. Dahil makalipas ang mahigit 30 taon, walang kupas pa rin sa pag-indak ang ngayon 52 anyos na si Aling Consuelo. Mapaanong klaseng sayaw pa yan, pilit pa rin niyang sinasabayan. Gayunpaman, ang pagkikipagsayaw sa mga alaala ng nakaraan ang hindi niya kayang gilingan dahil sinasaliwan ito ng malungkot na katotohanang 3 dekada na niyang hindi nakikita ang kaisa-isa niyang anak. Nahirap na ako sa buhay ko. Lalo wala akong anak. Tapos, ganun nga ho. Galit na ho sa akin ang anak ko. Salaysay ni Aling Consuelo, naging customer niya noon sa kabaret ang ama ng kanyang supling. Sa pag-aakalang hahanguin siya nito sa lusak, sumama siya rito hanggang sila'y nagkaanak. Pero may mga sikretong sumingaw. Naalaman ho ng kapatid ko, tsaka ng kuya ko na may asawa ho yung tatay niya. Ginawa ho niya, pinaghiwalay ho kami. At dahil walang kumpiyansa sa sariling kakayahang itaguyod mag-isang anak, napilitan si Aling Consuelo na ipagkatiwala ang bata sa sarili nitong ama. Ang sabi ho ng tatay niya, ng tatay ho ng bata, na kukunin na lang ho niya yung bata kasi hindi ko ho kayang alagaan. Pumayag naman ho yung mga kapatid ko at saka yung ate ko. Kaya yun, napunta ho sa kanila. Buti! Yaryo! Dito siya lumuwas ng Maynila at naghanap buhay, ngunit hindi pa rin daw niya matanaw ang mga kerubin na nagsasayawan sa langit. Nagtuloy-tuloy ang pag-anay sa kanya ng kahirapan at pagbobote dyaryo na lang ang napasukan niyang trabaho, bagay na lalo lang nagpatibay sa desisyon niyang tama lang na iniwan niya ang anak. Dahil alam ko wala siyang kinabukasan sa akin. Dahil wala akong trabaho, hindi ako nakatapos ng grade 2. Kaya talagang inano ko na ho yung sarili ko na titiisin ko na ho siya. Dahil wala ho siya maging kinabukasan sa akin. Pilit mang limuting may anak siyang iniwan, konsensya pa rin niya ang parating nagpapaalala sa kanya na dito sa mundong ibabaw ay meron siyang iniluwal. Dahil dito, minsan na rin niyang tinangkang makipagsayaw, pati kay kamatayan. Sa totoo nga lang, sa pag-isip-isip ko ang problema yung nag-attempt suicide ng ako dahil na yung wala na akong pag-asa magkita ka ng anak ko. Dahil alam ko galit siya sa akin. Kasi sabi niya masama nga daw akong babae. Pero nabuhay rin siya. Kaya yun ang sabi ko, baka kaya ako nabuhay. May plano pa ang Diyos sa akin na magkita muna kami ng anak ko. Na kailangan bago ko mawala. Para malaman din ako ano talagang totoo. Hindi man saliwa ang mga paa ni Aling Consuelo sa pagsasayaw, nais naman na niyang ituwid ang naging saliwa niyang buhay. Kaya sa kanyang anak, heto, meron siyang mensahe. Orlando, kasi ang alam mo siguro na masama akong ina, ganun pagkakasabi sa iyo. Hindi ako ganun masamang ina. Ayoko lang napasama ang buhay mo. Aso lang kulang ako sa lakas ng loob ng panahon na yun. Kahit hanggang itong nakakaraang panahon, magulo pa rin ang buhay ko. Sana maunawaan mo yung bandang huli. Ngayon, desidido na si Aling Consuelo. Bago tumigil ang malungkot na musikang kanyang sinasayawan, hahanapin niya ang nagpapaindak sa kanyang puso. Sa aming pakikipagpanayam kay Aling Consuelo, nalaman namin na Orlando Ragasa ang pangalan ng kanyang uniko iho. Ngayon daw darating na Hunyo, ipagdiriwang na nito ang kanyang ika-32 kaarawan. Nakita rin daw niya noon sa ID ng dating kinakasama na sa Lawag sa Ilocos Norte ito nakatira. Kaya malaki ang posibilidad na naroon din ang kanyang anak. Nilalamon na ng kadiliman ng kapaligiran nung nagpasya kaming isama si Aling Consuelo papuntang Lawag. Hindi alintana ang mahigit 9 na oras na paglalakbay mula Maynila patungong Norte.
Basta nahanap ko rin siya. Alam ko na kung ayaw niya sa akin. Pero sa'yo talagang hindi ko alam na kung nasaan siya, gano'n. Okay na yun. Kahit na hindi niya ako tanggapin. Basta alam ko na kung nasaan na siya, gano'n. Umaga na nung narating namin ang tinaguriang Sunshine City, ang kapitolyo ng Ilocos Norte. Para sa mga Ilocano, liwanag ang ibig sabihin ng lawag. Samantalang si Aling Consuelo, umaasang masisikatan din ng kaunting liwanag ang nagdidilim niyang buhay. Parang sabik ako na parang kinakabahan ako. Kasi ngayon nga ganun baka, kinakaba ko baka tanggi akong magkita ng kami, tanggi akong ganito. Hanggang nakarating kami sa barangay Zamboanga na ayon sa aming pananaliksik, dito raw nakatira ang dating kinakasama ni Aling Consuelo. Magandang araw ho. Saan mo ba dito nakatira si Paulina Lagasa? Ay! Kasya ho ba? Ito si Orlando. Siya. Ginabi mo na. Ginabi mo na. Ikaw na si Jose. Oo. Bakit ganun ang gano'ng katawan mo? Nung mga sandaling yun, tila hiniheli na ang puso ni Aling Consuelo sa saya. Lalo pat ang anak na kinasasabikan sa wakas, heto, nasa harapan na niya. Kaya kita iniwan ka di alam ko. Hindi kita ko walang halagaan. Dahil mahirap lang kami. Pero kahit pa paano, hindi kita makalimutin kasi ikaw lang anak mo, hindi na ako nag-anak. Nalatakot na nga ako na hindi ko rin kayang alagaan. Dahil wala akong magkakatulong ang mga kapatid ko, hindi ako tinutulungan. Baka mapaniwala ka lang. Lalo ko sa lugar namin, mapapahamak ka sa lugar namin. Ano ko, wala ko sa... Natatakot na ako, baka galit ka sa akin. Hindi. Kasi sabi ng ate ko, galit ka daw. Hindi, wala. Sa akin, tanggap ko rin naman. Wala po sa akin, mahal. Masaya na ako, nakita ko rin. Ano nga ako halos na. Dahil ako wala akong galit sa kanya. Yan lumaki rin naman ako. Maraming pangaral mo. Tila hindi na nga kailangang huliin ni Aling Consuelo ang damdamin ni Orlando dahil buong puso na siyang tinatanggap nito. Yung nga sana muntik na ako namatay. Nag-attempt suicide na ako. Buti nga. Nag-attempt suicide ako kasi sobra-sobra may problema ko. Alam mo naman nangyari sa buhay ko, diba? Kaya alam ko ka ako. Ako tutusin, meron din ako utang na loob sa iyo kasi naihango mo ko. Pero sabihin, hindi ako talaga ganun kasama na sinasabi ng ate ko. Sa akin, no, kung yun ang iniisip ko, wala ko. Kahit ako naintindihan ko rin po naman. Kahit hindi nasabi ni tate sa akin. Parang masaya pa nga ako na pagkita kayo. Kaya akala nila hindi kita hinahanap. Ano sabi ng tatay mo, huwag kitang guluhin, huwag ako magpakilala sa iyo dahil masisira ang pag-aaral mo. Pinabayaan kita, tiniis ko talaga. Bukod pa sa talagang mahirap lang kami, wala kami ano. Hindi naman ho ako nagtanim ng galit. Dahil ako, lumaki rin naman ako na masaya rin naman ako lumaki. Na may ano rin buti na nandyan rin ang tatay ko na nag-alaga sa akin. Sa pagsasayaw raw ng isang tao, masasalamin ang kanyang pinakadamdamin at kaluluwa. Para kay Aling Consuelo, hindi na niya kailangang igiling ang katawan sa saliw ng mga tugtungin dahil ngayon, pinakamusika na niya ang patitibayin nilang komunikasyon na mag-ina. Ang malas kapag dumapo, kung minsan nagtutuloy-tuloy, katulad ng nangyari sa pamilya Zamora. Matapos malugi ang kanilang negosyo, nawawala naman ngayon ang kanilang ina na si Aling Clarita. Kailan kaya sa kanila'y muling ngingiti ang swerte? Hi ma'am, blouses po!
Sa hirap ng buhay ngayon, imbes na maging empleyado, mas pinipili ng iba na magnegosyo. Hawak mo na ang oras mo, mas malaki pa ang kikitain, basta't mapapalago mo ito. Ganito ang naging mentalidad ng pamilya ni Mang Reynaldo, 57 years old. Dati siyang security guard, pero dahil sa dami ng gastusin, naisipan niyang mag-iba ng linya. Hanggang sa nakilala ko yung isang Muslim doon sa baba na may sariling shop. Gumagawa ng nail file at pusher. Hanggang sa lagi akong naiiwan doon sa shop na yon, hanggang sa natuto ako maghasa, natuto akong gumawa ng nail file pusher. Iniwanan ng Muslim yung pwestong yon. Nakilala ako nung may-ari, hanggang sa tinon-over sa akin, hanggang sa ako na humawak. Doon nag-umpisa yon. Sa mga unang taon, umasenso ang business na ito ni Mang Reynaldo, pero hindi lumaon. Unti-unti itong bumagsak, hindi dahil sa takbo ng kalakalan, ngunit dahil sa mga personal na bagay. Nag-ugat ang lahat sa selos. Mga kasama ko, kinikwentuhan yung misis ko. Yung ahente niya naman, sinusulsulan din siya. Hanggang sa pilit niya sa akin, pinalilitaw yung mga chismis na ako wala akong nalalaman sa sinasabi niya. Ang mga asungot daw sa pagsasama nila ng asawa niyang si Aling Clarita ang nagpatumba sa kanilang shop. Mula raw nung nawala ang kanilang negosyo, sumama rin ang lagay ng kalusugan ni Aling Clarita. Minsan nahihimatay siya. Siguro, yung may mga ibig siyang sabihin na hindi niya mailabas. Doon nag-umpisa yun. Hanggang sa nung kumonsulta kami sa doktor, sabi sa akin ng doktor, konsulta mo sa psychiatrist. Kasi magkakaroon ng nervous breakdown na yan. Kaya naman ginawa lahat ni Mang Reynaldo para maiahon ang kanyang pamilya. Pinilit niyang itayo maski ang maliit na bersyon ng dati nilang pinagkakakitaan. Pero malayong malayo na ito sa dati nilang negosyo. Sa unti-unti, nakabalik ako sa bangketa. Nag-deliver uli ako, gumawa ako ng gumawa. Bumuti man uli ng kaunti ang kanilang buhay, tila may kapalit naman ang pansamantalang kaginhawaang ito. Dahil sa nakalipas na 5 taon, sunod-sunod na nawala ang kanyang anak na si Mirna at hindi naglaon, pati na si Aling Clarita mismo. Unang nawala ang epileptic nilang anak na si Mirna, 34 years old. Sa tansya nila, ang sakit nitong epilepsy ang dahilan kung bakit nagkadiperensya ang memorya nito. Dahilan kung bakit hindi na ito nakabalik pa sa kanila. Ang huli nilang nabalitaan, nakita itong sumakay sa isang jeep papuntang San Pedro, Laguna. Ngunit tila hindi pa sapat ang dagok na ito sa kanilang buhay dahil nito lamang Setyembre, sumunod namang naglaho si Aling Clarita. Bumili lang ako ng yero sa labas. Pagdating ko, bukas na yung gate. Suspecha ko talaga lumabas siya. At hindi na nga nakabalik pa. Dahil sa mga pangyayari, kumbaga sa negosyo, luging-lugi na talaga si Mang Reynaldo. Purdoy na raw siya. Masakit siya. Masakit sa akin. Wala pa na dalawang alam sa buhay. Siyempre, halos hindi ko lang makaya. Pero lumaban ako, pinilit kong mabuhay, pinilit kong maghanap buhay para buhay yung mga natitira sa akin. Hanggang sa ngayon, umaasa pa rin ako na babalik at babalik sila. Pero hindi ko alam kung kailan. Ang panganay naman nilang anak na si Zaldi, pilitin mang tumutok sa negosyo na babalisa pa rin sa alaala ng nawawalang kapatid at ina. Mamasyal kami. Basta masaya lahat. Yung mga pasyal kami kung saan-saan. Habang ang kapatid naman nitong si Micaela, tila binabagabag ng kanyang konsensya. Nung nawala din yung ate ko, nasa Kabuyaw naman ako noon, nag-work. Nung nawala si Mami, nasa Bicol kami. Sana nung nandito ko, nabantayan ko siya, nakasama ko. Hindi sana siya naghanap pa ng ibang lugar para maglibang. Sana sa bahay, okay na siya. Dahil na rin sa estado nila ngayon sa buhay, hirap sila sa paghahanap. Isinasabay pa nila ito sa kasalukuyan nilang mga trabaho. Sa patuloy naming pakikipanayam sa kanila, narito ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa mga nawawalang mahal sa buhay ni Mang Reynaldo. Ang anak niyang si Mirna, 5'3" ang taas, maputi at meron itong epilepsy.
Habang ang asawa naman ni Mang Reynaldo na si Aling Clarita, maiksi at maputi na raw ang buhok nito. May mga sugat ito sa siko at paa at may kapansanan sa pag-iisip. Sa pagnanais naming madagdagan pa ang mga pamilyang muling magkakatagpo, regular naming sinusuyod ang iba't ibang shelter ng Department of Social Welfare and Development. Dala ang mga larawang idinulog sa aming programa. Pagdating sa luwalhati ng Maynila sa Marikina, napansin namin na ang isang lolang ito may pagkakahawig sa larawan ni Aling Clarita. At laking gulat namin na Clarita rin daw ang kanyang pangalan at noong Setyembre rin daw ng nakarang taon, natagpuan ito sa may Taft Avenue. Ayon pa sa mga tigalawalhati, may mga kapansin-pansin din daw na katangian si Aling Clarita. Parang loner. Oo. Bira siya makimingle. Meron siyang sariling mundo. Pag bibigyan mo ng gamot, ayaw niyang uminom. May mga sinasabi siyang hindi mo maintindihan. Pag nakalabas yan nga, lakad ng lakad. Hindi nahihinto yan. Kinabukasan, agad naming sinundo ang pamilya Zamora para sila mismo ang kumilala kung ang Aling Clarita nga na nasa luwalhati ang nawawala nilang ina. Sa kasamaang palad, wala sa tahanan nila si Mang Reynaldo noong mga oras na yon. Kasalukuyan daw itong naniningil na mapautang sa palengke. Pero pursigido pa rin ang kanyang mga anak na pumunta na sa luwalhati. Pagdating namin sa shelter, dali-dali nang hinanap ng magkakapatid ang kanilang ina. Hanggang sa lukso na ng dugo ang nagpakilos sa kanila. Pero pag nakakainom, okay naman siya. Oo, may tulog. Tapos, Ano, baby? Bakit kayo buhay pa? kami. Guys, hindi. Bago mo si Papa. Tagal mo kanting. Ikaw, bakit nawala? Bakit? Ano nagungkating? Ang baba mo yan, oh. Nagupiling Kilala mo ba ako? Kilala mo ba ako? Charlie. Oo. Hindi nagupiling. Susan si Sleeping. Sila. Kasi may kumay. Hindi nagupiling mo. Dahil mo sinama para sama-sama kayo. Sabi sama-sama lang. Baka nagpasilang kami ng ulo. Salamat po, Diyos. Si Jacob, oh. Abigyan niyo. Kilala mo ba to? Oo, inonay mo yan eh. Ba't parehas na kayo? Pa eh. Hinahanap ka namin. Uwi na tayo, mami. Kaya na, mami. Gusto nang iuwi agad ng magkapatid ang kanilang ina. Pero may konting problema. Si Aling Clarita ayaw sumama. Umaatake na naman daw kasi ang karamdaman niya sa pag-iisip. Pwede. Hindi na ko piling umuwi. Pwede ka umuwi. May katina ko. Hindi. Kaya hindi na ko piling umuwi. May katina ko. Bakit hindi pwede? Kaya hindi na sabi mo kung may katina. Hindi na piling umuwi. Pwede. Marami na kong katino. Dahil dito, minabuti ng staff ng shelter na bigyan na lang ito ng pampatulog. Makalipas ang mahigit isang oras, sa wakas, nakabalik na muli si Aling Clarita sa kanilang tahanan. Pero may isang importanteng tao pa rin na nakatakda niyang makita, ang kabiyak niyang si Mang Reynaldo. Hello, Clarita. Kamusta ka na? Ba't ganyan ka na? Ano ba nangyari sa'yo? Sinong dinali ka na? Ha? Sinong dinali ka? Uy, sa Maura, di mo na kilala. Di asumini. Yung masamang tao sa kaakit kami kami. Ano? Kasama din yung... Saan ka ba nanggaling? Kasama namin pa isa-isa. Ha? Kaba yung huli. Nagkasama ni Saldo. Isang problema na naman ang nalagpasan ng pamilya ni Mang Reynaldo. Ngunit batid nilang may mga natitira pa rin silang problema na kailangan nilang iresolba. Bukas, mamumuhunan muli sila ng lakas para hanapin naman ang nawawala pa nilang anak na si Mirna. At umaasa silang tutubo na ng maganda ang kanilang pagsusumikap.
Pagkatapos po ng episode na ito, 169 ng mga nawawalang tao ang ating nahanap at naihatid sa kanilang mga tahan at pamilya. Katulad ng dati, aasahan pa rin po namin ang inyong mga tulong at dasal upang mas marami pa tayong mahahanap na mga nawawala nating kababayan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes, dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala. Laging hinahanap-hanap, laging inaasam-asam. Ang tanging kong dasal sa may kapal, sana'y muli kang makapiling.